Si Manong Sever ay nagtatrabaho sa isang minahan sa taas ng bundok. Siya ay 50 taong gulang na. Ilang taon na rin siyang nagtatrabaho sa minahan upang suportahan ang kanyang pamilya. Kasal sa una niyang asawa si Manong Sever. Kaya hanggang sa namayapa ang pangalawa niyang kinakasama, ay hindi niya naibigay ang kasal na nais ni Myrna. Dahil doon ay labis siyang kinakasuklaman ng kanyang anak na si Marco. Dahil hindi nagawa ng kanyang ama na pakasalan ng kanyang ina. Iniwan ni Manong Sever ang kanyang unang pamilya sapagkat nahulog siya kay Myrna. Noong bata-bata pa siya, ay nagpadalos-dalos siya ng kanyang mga desisyon sapagkat nabulag siya sa kagandahan at kabaitan nitong si Myrna. Kaya ipinagpalit niya kaagad ang una niyang asawa at anak para sumama rito sa probinsya nito at magsama bilang mag-asawa. Wala kang kwentang ama, wala kang kwentang asawa. Simple lang naman ang gusto ni Inay, pero hindi mo pa nagawang ibigay. Galit na saad ni Marco. Si Marco ay 18 taong gulang lamang. Malaki ang galit ni Marco kay Manong Sever. Dahil ito ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Kahit na binibigay sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan ni Manong Sever, ay hindi pa rin iyon naging sapat sa kanya at kinakasuklaman pa rin niya ang kanyang ama. Noong nabubuhay ang ina ni Marco, ay lagi nitong binabanggit sa kanya na ang kanyang nais lamang ay maikasal sa simbahan. Ngunit hindi iyon naibigay ni Sever sapagkat kasal siya sa una niyang asawa at hindi alam ni Marco na may una palang pamilya ang kanyang ama. Lalo na at ayaw ni Myrna na ipaalam sa kanilang anak iyon. Lumaki na malapit ang loob ni Marco sa kanyang ina, kaya't sobrang labis niya itong mahal. At ito ang naging dahilan kung bakit niya kinasusuklaman ang kanyang ama. Anak, hanggang ngayon pa rin ba ay ako pa rin ang sinisisi mo sa pagkamatay ng iyong ina? Saad ni Manong Sever. Sobrang mahal ni Sever ang kanyang anak at nais maintindihan ang hinagpis ni Marco. Namatay na ang ina nito. At hindi na nais pang patulan ni Manong Sever ang kanyang anak. Pinagsasabihan niya naman si Marco kapag sumusobra na ang mga sinasabi nito sa kanya. Pero hindi pa rin yun sapat. Dahil dire-diretso lamang ang mga sinasabi ni Marco at tila ba'y walang preno ang kanyang bibig. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang ini ko. Hindi mo na nga siya maipagamot sa ospital dahil wala tayong pera. Tapos yung isang bagay na gusto niya, ay hindi mo pa rin naibigay sa kanya bago siya mamatay? Ang nais lang naman niya ay maikasal. Bakit parang hirap kang ibigay sa kanya yon? Galit na saad ni Marco. Nais sabihin ni Sever sa kanyang anak ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang pakasalan si Myrna. Pero nangako siya sa yumao niyang kinakasama na hindi malalaman ni Marco ito, na meron pala siyang unang asawa at sobrang minahal ni Sever si Myrna. Kaya't nare-respeto niya ang nais nito. Kahit nasasaktan na siya sa sinasabi sa kanya ng kanyang anak na si Marco, ay tinanggap niya na lamang iyon. Dahil kahit kailan, ay hindi maiintindihan ng kanyang anak ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Lalo na hindi niya naman alam ang buong kwento. Kung bakit hindi nagawang pakasalan ni Sever si Myrna sa simbahan. Pumanaw si Myrna na walang naitanim na galit kay Sever, kahit hindi siya nito nagawang pakasalan. Dahil naiintindihan naman niya ang sitwasyon nila. Ang nais lamang ni Myrna, bago siya malagutan ng hininga, ay alagaan na lamang at mahalin ni Sever ang kanilang nag-iisang anak. Umalis ka na lang sa harapan ko, bago pa kita masaktan. Galit na saad ni Marcos sa kanyang ama, habang nagpupumigil na saktan si Manong Sever. Napabuntong hininga na lamang si Sever at inabutan ng pera ang kanyang anak. Ito ang kalahati ng sahod ko, anak. Bumili ka na lamang ng nais mong bilhin sa bayan, ha? Bumili ka ng mga bago mong gamit kapag gusto mo. Buti may silbi ka pa rin, kahit wala kang kwentang asawa sa aking ina. Di na wika ni Marco, na ikinasakit ng loob ni Manong Sever. Ngumiti na lamang si Mang Sever at umalis na upang magsimulang magtrabaho. Binibigyan niya ng pera si Marco upang mabili o magawa nito ang mga nais nito. Dahil alam ni Mang Sever kung gaano kasakit sa isang anak ang mamatayan ng isang ina.
Kaya't nais niyang maglibang ang kanyang anak at huwag dibdibin ang naging pagkamatay ng ina. Ito lamang ang nakikitang paraan ni Mang Sever upang mapalapit ang loob ng anak sa kanya. Lalo na at si Marco na lamang ang natitirang alaala ni Myrna sa kanya. Sobra siyang nalulungkot sa pagkawala ng kanyang kinakasama. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi niya dapat iyon bigyan ng pansin. Imbes na malugmok siya sa kalungkutan, ay mas mabuti pa na magtrabaho na lamang siya upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak na si Marco. Lalo na't malapit nang magkolehiyo ito at nais niyang makaipon bago pa man makagraduate ng high school ang kanyang anak. Alam ni Manong Sever na magiging magastos ang gastusin sa kolehiyo, kaya't nag-ipon siya ng mabuti upang masigurado na makakapag-enroll sa magandang universidad si Marco at magkaroon ito ng magandang kinabukasan at hindi matulad sa kanya na high school graduate lamang. Pare, bakit hindi ka pa kasi umalis sa bahay nyo? Lalo na't sinasaktan ka lang naman ng anak mo. Pinagsasabihan mo nga pero hindi naman nakikinig sa'yo. May gana ka pang saktan. Ang kapal na mukha ng anak mo para gawin yun sa'yo. Wala nang respeto sa'yo. Lahat na lamang ng mga masasakit na salita ay sinabi na. Payo ng kanyang matalik na kaibigan na si Lloyd. Nasa 49 anyos na. Napabuntong hininga na lamang si Mang Sever at sinabi sa kanyang kaibigan, "Kahit anong gawin ko, Lloyd, anak ko pa rin siya. Siya lang ang naiwan ng alaala sa akin ng aking mahal na asawa. Ayaw ko na pati si Marco ay mawala sa akin. Alam ko balang araw ay mawawala rin ang kanyang galit sa akin at hihintayin ko yung araw na yon. Ano ba naman yun kasing anak mo? Natural lang naman na hindi makikasal ang ibang mga magulang. Marami naman rito sa atin na nagsasama pero hindi kinasal. Bakit galit na galit siya sa'yo nang dahil lang doon? Mukhang okay lang rin naman kay Myrna na hindi kayo kinasal. Pero parang yung anak mo galit na galit." Sambit ni Lloyd. Naiintindihan ni Sever kung saan nanggagaling ang galit ni Marco sa kanya. Lalo na at sobrang malapit si Marco sa kanyang ina. Alam ni Sever na gustong-gusto ni Myrna na maikasal sa simbahan o kahit na sa mayor lamang. Yun lamang ang huli niyang kahilingan. Pero hindi niya yun naibigay dahil kasal nga siya sa iba. Hindi nila balak na sabihin kay Marco ang katotohanan na yon, kaya't nahihirapan si Mang Sever na magsalita at mag-explain sa kanyang anak. "Hayaan mo na pare, ang mahalaga ay nabibigyan ko ng magandang buhay ang aking anak. At nagpapasalamat pa rin ako dahil kasama ko siya ngayon. Nawala na sa akin ang aking asawa, kaya hindi ko nahayaang mawala rin siya sa akin." Saad ni Mang Sever at nagsimula na silang bumalik sa trabaho. Pagkatapos nilang mag-usap na magkaibigan, lumipas ang mga oras at natapos rin ang kanilang trabaho. Pero may napansin si Sever na parang pamilyar na muka, kaya't lumapit siya upang makita kung sino yon. At nang marinig niya ang kanyang pangalan, ay tama nga ang kanyang hinala dahil ang kanyang 2 anak mula sa kanyang unang asawa ay hinahanap siya. Nagmadali na lamang si Sever na maglakad papalayo, ngunit hindi niya akalain nang tawagin siya ng kanyang mga katrabaho. Kaya kahit anong iwas niya, ay nakita pa rin siya ng kanyang mga anak at agad na nilapitan at niyakap siya ng mahigpit ng mga ito. "Tay, makikita sa kanilang mukha ang ilang taon na pagkawalay nila sa kanilang ama dahil sobrang namiss nila ang ama." Ngunit agad na kumalas sa pagkakayakap si Mang Sever. Nahihiya siya sa kanyang mga anak at hindi niya nais na makita sila. Hindi pa siya handa na harapin ang responsibilidad na tinakasin niya noon. Lalo na't menor de edad pa lamang siya noong naging anak niya si Rhea at Sasha. Hindi niya pinagsisisihan na nakilala niya si Myrna dahil labis niya itong minahal. Pero sobrang nagsisisi siya na naging duwag siya at mahina noon at naging dahilan na lumaki ang kanyang mga anak na walang kinikilalang ama. Pero ang pagkakamali niya sa nakaraan ay pinupunan niya sa paraan ng pag-aalaga kay Marco. "Umalis na kayo dito. Ayoko nang muling makita pa ang pagmumukha niyo." Di nasaad ni Mang Sever dahil hindi pa siya handang harapin ang kanyang mga anak. Imbes na magalit sa Rhea at Sasha sa kanilang ama, ay niyakap lamang nila si Sever ng maigpit
Umiiyak silang magkapatid at labis na hindi napigilan ang kanilang nararamdaman. Dahil ngayon na lamang nilang muling nakita ang kanilang ama. At ilang taon na rin silang naghintay na magtagpo ang kanilang mga landas. Bago pa mang lubusan na lumabas ang mga luha sa mga mata ni Mang Severa, ay muli niyang pinagtabuyan ang kanyang mga anak na labis na nagmamakaawa sa kanya. Iniwan niya si Rhea at Sasha at umuwi na sa kanyang bahay. Sobrang nasaktan siya sa kanyang ginawa nang makita niyang umiiyak ang kanyang mga anak. Pero sa tingin niya, iyon ang kanyang nararapat na gawin. Lalo na tahimik naman ang buhay nila Rhea at Sasha. Ayaw niya nang guluhin pa ang buhay ng mga ito. Gusto ni Mang Severa na makabawi sa kanyang mga anak. Pero alam niya na huli na ang lahat. Kahit pagtutuunan na lamang niya ng pagmamahal itong si Marco na nasa kanyang poder ngayon. Lalo na, siya na lamang ang natitirang pamilya nito at wala nang iba. Kahit labis niyang minamahal ang kanyang anak na si Marco. Hoy tanda, bigyan mo nga ako ng pera. Utos ni Marco sa kanya. Kinuha kaagad ni Severa ang kanyang wallet para bigyan ng 1,000 si Marco. Ngunit hindi natuwa si Marco sa halaga na ibinigay ng kanyang ama. Kahit dinampot niya ang wallet nito at kinuha ang lahat ng laman noon. Hindi nagustuhan ni Marco na 2,000 lamang ang laman ng wallet ng kanyang ama. Kahit sinimulan na sabihan ng masasakit na salita ni Marco si Manong Severa. Sinubukan ni Severa na pakalmahin ang anak at paliwanagan na hindi pa siya nakakasahod. Pero dumating sa punto na sumusobra na ang sinasabi ni Marco sa kanya. Kaya hindi niya na nakontrol pa ang kanyang sarili. At napagsabihan si Marco na hindi na maganda ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Marco, ayusin mo ang mga sinasabi mo. Baka nakakalimutan mo na tatay mo pa rin ako. Sad ni Severa. Ngumisi naman si Marco at sinabi, Tatay, kailan ka pa naging ama sa akin? Aba, bastos kang bata ka. Kung hindi ako nagtatrabaho, wala kang kakainin. Kung wala na ako rito sa mundong ito, ay matagal ka na sanang patay. Galit na saad ni Mang Severa at nasampal ang kanyang anak. Nagulat si Marco nang masaktan siya ng kanyang ama. Kaya tinignan niya ito ng masama at sinabi, Para sa akin, napakawala mo pa rin kwentang ama. Agad siyang umalis ng kanilang bahay. Pagkatapos iyong sabihin ni Manong Severa sa kanya, Marco, sinubukan pang tawagin ni Severa ang kanyang anak pero hindi na siya pinansin pa ni Marco at dire-diretso na lamang ito sa paglalakad. Napaupo na lamang si Mang Severa sa isang silya. Iniisip kong naging tama ba ang pagpapalaki niya sa kanyang anak. Lalo na't habang tumatagal ay lalong nagiging basto si Marco sa kanya. Ibinibigay naman niya ang lahat ng nais ng kanyang anak. Pero tila kulang pa rin para kay Marco ang lahat ng kanyang ginagawa. Hindi alam ni Mang Severa kung ano ang gagawin niya kay Marco. Lalo na't nahihirapan na siyang disiplinahin ng anak. Sinisisi ni Mang Severa ang kanyang sarili kung bakit naging ganoon ang pakikitungo ni Marco sa kanya. Lalo na't kasalanan niya ang lahat. Pakaramdam niya, ayun na ang naging karma niya sa mga naging padalos-dalos na desisyon niya noon. Sobrang gulo ng utak ni Manong Severa. Halos hindi niya na alam ang kanyang gagawin at nahihirapan na siyang makapag-isip kung ano ba ang dapat niyang gawin sa kanyang anak na si Marco. Lalo na't hindi na tama ang inaasal nito at nais niya na itong mailagay sa tama. Ilang oras na nanatili si Mang Severa sa kanyang silid habang niyayakap ang larawan ni Mirna, ang kanyang yumaong kinakasama. Labis niyang iniisip ang lahat ng kanyang mga naging desisyon sa buhay at sinimulang pagsisihan ang lahat ng kanyang mga naging padalos-dalos na desisyon. Habang mas nagiging emosyonal pa si Mang Severa, ay nabigla na lamang siya nang muling dumating si Marco at may kasama itong mga barangay tanod. Pinapalis na siya ng kanyang anak sa kanilang bahay. Sinusubukan itong pakalmahin ng mga barangay tanod, ngunit hindi nakikinig si Marco at nagsimula ng itapon ang lahat ng kanyang mga damit sa labas ng bahay. Nagsimula ng lumabas ang kanilang mga kapitbahay upang tignan kung ano ang nangyayari. Nakaramdam ng hiya si Manong Severa sa ginawa ng kanyang anak, pero mas pinili niyang hindi ito patulan at sinimulang ilagay ang kanyang mga gamit sa isang maleta. Humingi siya ng tawad sa mga barangay tanod at umalis na ng kanilang tahanan.
Hindi alam ni Mang Siber kung saan siya pupunta ngayon habang bitbit ang larawan ng kanyang pinakamamahal na babae kasama ang kanyang mga gamit. Halos manlumo si Mang Siber sa nangyari sa kanyang buhay. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi na siya naging mabuting asawa at pati na rin ang ama sa una niyang pamilya. Tapos ngayon na sinusubukan niyang maging mabuting ama para kay Marco ay hindi niya magawa ng maayos. Para kasi siyang nagpalaki ng isang halimaw sa sama ng pag-uugali nito laban sa kanya. Ang akala niya ay may tatama niya ang lahat ng pagkakamali sa pangalawa niyang pamilya. Pero nagkamali siya. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay patuloy lamang siyang hinahabol. Napahagulgol na lamang si Mang Siber sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya lubos maisip na sa lansangan pa siya pupulutin. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapatawad siya ng kanyang anak. Pero tila naging pusong bato si Marco at kahit kailan ay hindi na siya mapapatawad pa. Hindi matanggap ni Mang Siber sa kanyang sarili na naging ganoon na lamang ang relasyon nila ng kanyang anak. Habang umiiyak sa gilid ng kalsada si Mang Siber, ay may isang binata at dalaga na bumaba sa isang magarbong sasakyan at tumabi sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha dahil nahihiya siya na makita siya ng iba na umiiyak. Labis na lamang ang kanyang pagkagulat nang kinuha na Ray ang kanyang mga gamit upang ilagay sa loob ng kanilang kotse. Ang dalawang anak na labis niyang tinatakbuhan at tinutulak papalayo sa kanya ay ang nasa kanyang harapan ngayon at nais na iuwi siya sa kanilang bahay. Hindi ako karapat-dapat na tawagin yung ama pagkatapos ng pag-aabandona at pagtataboy ko sa inyo. Maiintindihan ko kung pati kayong dalawa ay kasuklaman rin ako gaya ng pagkasuklam sa akin ni Marco. Pero sana mga anak, mapatawad niyo pa rin ako sa mga naging kasalanan ko sa inyo noon. Paghingi ng tawad ni Mang Siber sa kanyang mga anak at napaiyak na lamang siya. Niyakap ni Sasha ang kanyang ama at sinabi, Tay, kahit ano pa man po ang naging kasalanan niyo sa amin noon, hindi yun dahilan upang magalit kami sa inyo at ipagtabuyan namin kayo. Siguro ay may kaunti kaming tampo sa inyo, pero ikaw pa rin po ang aming ama. At kung hayaan niyo po kami, ay nais po namin kayong makilala pa ni Ray. Tay, hayaan niyo po kami na pumasok sa inyong buhay. Simula nang mamatay si inay 10 taon na po ang nakakaraan, ay talagang hinanap namin kayo. Kasi gusto namin kayong makilala. Kahit ilang beses kaming pinigilan ni nanay na hanapin kayo, ay hinanap pa rin po namin kayo. Dahil kayo pa rin po ang aming ama, kahit anong gawin po namin, at kahit pagbalik-balik na rin po namin ang mundo. Hindi po kami galit sa inyo, Itay. Malaki po ang respeto namin sa inyo, dahil wala po kami dito, kung hindi dahil sa inyo. Puno ng pagmamahal na sabi ni Ray. Dahil doon, ay mas lalong napahagulgol si Mang Siber. Hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kamahal ng mga inabandonan niyang anak. Pasensya na mga anak, patawarin niyo sana ako. Niyakap ni Siber ng maigpit ang mga ito. Hindi niya lubos maisip na ang mga anak na siyang itinatakwil niya at ipinagtatabuyan ay siya pa palang mga anak na labis siyang minamahal. Sumama si Mang Siber sa magarbong bahay ng mga ito. Doon ay binilan siya ng mga bagong damit at nakatikim rin siya ng masasarap na pagkain. Hindi niya lubos maisip na mayaman na pala ang kanyang mga anak. Kapag tumutulong siya sa mga katulong na magligpit, ay pinipigilan siya ng mga ito. At ang nais lamang nila ay magpahinga ang kanilang ama at mag-enjoy sa kanyang buhay. 50 anyos pa lamang ito, pero mababa ka sa itsura nito ang hirap, na para bang 10 taon na mas matanda sa tunay niyang edad. Sobrang nagpapasalamat si Mang Siber sa kanyang dalawang anak na hindi siya kinamuyan. Sa kabila ng mga nagawa niyang kasalanan sa mga ito, alam niya sa kanyang sarili na napalaki sila ng maayos ng kanyang dating asawa na si Mariel. Nagpapasalamat na lamang siya sa maitaas na hindi sila nagkaroon ng galit sa kanya at tinanggap pa rin siya ng buong-buo ng mga ito. Masaya po ba kayo, Tay? Oo anak, maraming salamat ha. Salamat sa inyong dalawa ni Sasha.
Hindi man ako nagpakaama sa inyo, pero pinatawad at minahal niyo pa rin ako mga anak. Sana hindi pa huli ang lahat. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Aaminin ko, mula noong araw na iwanan ko kayo, hindi na kayo nawala sa isipan ko. Pero pasensya na mga anak, dala siguro noon ang kapasukan, kaya ako kayo nagawang iwan. Wala tay, huwag niyo na pong isipin yun. Meron pa po kaming isang sorpresa sa inyo. Laking gulat na lamang ni Mang Sever nang biglang dumating si Marco. Humingi ito ng tawad sa kanya. Kinausap pala ni Ray at Sasha si Marco upang ipaintindi sa kanya ang sitwasyon at ang intensyon ng kanilang ama. Hindi naging madali ang pakikipag-usap nila kay Marco, pero kalaunan ay naintindihan rin niya ang kanyang ama. Humingi ng tawad si Marco kay Mang Sever at maigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Sobrang natutuwa si Mang Sever nang makita na magkasundo na ang kanyang tatlong mga anak at ngayon ay kumpleto na silang pamilya. Wala na siyang hinihiling pa. Ang nais na lamang niya ngayon ay makabawi siya sa lahat ng kanyang mga naging pagkukulang sa kanyang mga anak na ito. Tunay ngang masarap mabuhay kapag walang galit na nakatago sa iyong sarili. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, ano ang inyong masasabi sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.